Katanungan mula kay Sister. Assalamualaikum Ustad. May tanong po ako. Maaari po bang tawagin ng isang babae ang kanyang kapwa babae ng be? Be. O katulad ng katawagan? Mayroon po bang issue dito sa Islam o ito ba ay pinahihintulutan? Jazakallahu khairan. Sagutin natin ang ano mga tinatanong ng mga sister, no? So bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki ukhti, at naway pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagnanais na malaman ang tamang asal at pananalita sa liwanag ng Islam. So maaari bang tawagin ng babae ang kapwa babae ng be? Be, okay? Be, ano ba? So ang pangunahing panuntunan sa Sharia, ang mga tawagan, bansag at palayaw ay sa pangkalahatan ay pinahihintulutan or mubah hanggat wala itong masamang kahulugan, hindi ito pangungutya o pang-aalipusta, hindi ito nagsasangkot ng kasinungalingan o paninilang, at hindi ito naglalaman ng paggaya sa mga bagay na ipinagbabawal. So anong hatol sa pagtawag ng be? B, ano ba? B ba to o B o be? Be. Kung ang salitang be ay ginagamit lamang bilang tawagan ng magkakaibigan, ekspresyon ng pagiging malapit, or sweetness, no? O katumbas ng sis, ate, friend, at iba pa, walang masama rito sa pangkalahatan. At walang alam na dalil na nagbabawal dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanabazu bil alqab, sa Surah Al-Ahzab. Ito naman yung tungkol sa mga gandang tawagan, no? At yun ay babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, wala tanabazu bil alqab. Ang ibig sabihin, at huwag kayong magtawagan ng masasamang palayaw o bansag. Ang ipinagbabawal dito ay ang mga bansag na nakasasakit, nakakahiya, nakapanlalait o kinamumuhian ng tinatawag. Kung ang taong tinatawag na be, B or be, ano ba, ay walang pagtutol at hindi ito nakalalait, no? Hindi ito papasok sa ipinagbabawal na nabanggit sa talata kanina na binanggit natin. Now, ang tanong, kailan ito magiging problema? Maaari magkaroon ng issue kung ginagamit ito bilang pangungutya. Halimbawa, ginagamit upang maliitin, pagtawanan, or mockery, no? Yung tinatawag na insulting or insultuhin ng isang tao, ito ay ipinagbabawal. Kung ang tawagan ay may kahulugan hindi angkop, kung ang isang lugar o kultura, ang isang salita ay may kahulugang malaswa, bastos o may kaugnayan sa kasalanan, dapat itong iwasan talaga. Now, kung ito ay nagiging simbolo ng paggagaya sa mga ipinagbabawal na grupo, kung may particular na konteksto na ang tawagang iyon ay ginagamit bilang pagkakakilanlan sa mga grupong may maling paniniwala o gawain, maaring magbago ang hatol ayon sa sitwasyon. Okay? So, ang beba ay, saan ba ito na papapaloob? I think, hindi naman ito ginagamit siguro bilang pangungutya, at gayon din, wala itong kahulugang hindi angkop, no? At gayon din, ito ba ay, ang tanong, ito ay panggagaya sa mga pinagbabawal na grupo? So actually kasi ito ay naging norm na ginagamit ito sa pangkalahatan. So subalit dapat nating malaman na mayroong mas mainam na tawagan. Ang pinakamaganda pa rin para sa mga Muslim ay ang mga tawagang nagtataguyod ng kapatiran at pagmamahalan, gaya ng akhti, ukhti, ganun, di ba? Akhti mayroon ako naalala, akhti ukhti or akhi, aking kapatid, akhti al-karima, pagbalaki naman akh al-karim, ate, kapatid, kaibigan, pangalan ng tao, kuya, something like that. Sapagat ito ay may naayos sa magandang asal ng isang Muslim. Okay? So bilang buod sa mga napag-usapan natin at natalakay natin, maaari bang tawagin ng babae ng kababae ng be? Oo, sa pangkalahatan ay pinahintulutan. May dalil bang nagbabawal dito? Wala, hanggat wala itong masamang kahulugan, no? Kailan ito magiging bawal? Kapag ito ay pangungutya, panlalait o may malaswang kahulugan. Ano ang mas mainam? Ang tawagang may paggalang at mabuting kahulugan tulad ng ukhti o pangalan ng tao. So ang Islam, sister, no, ay hindi nakatuon lamang sa mismong salita, kundi pati sa kahulugan, layunin at epekto nito.
Kasi sinabi ni Prophet sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqan alay. Sino mang naniwala sa Allah sa huling araw, magsalita siya ng mabuti o manahimik na lamang. Kaya kung ang tawagang be ay ginagamit sa mabuting paraan at walang masamang kahulugan, walang masama rito insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hopefully meron tayong natutunan. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.